Substitution and sublimation as type of defense mechanism, pag-usapan natin yan. Walang buhay, this is Binibining Divine Grace, isang registered criminologist dito sa Pilipinas, at pag-usapan natin ngayon ang dalawa sa napakaraming defense mechanism sa video ito. Una is substitution. Substitution means that a person turn into finding new goals. This involves shifting of something that is unpleasant to something that does not cause unpleasant. Example, ang goal mo sa college is graduate with Latin honor. Pero nagkaroon ka ng professor na binigyan ka ng grades na hindi pwede or hindi pasok sa standard ng isang Latin honor. Ang nangyari, di graduate ka without honor. Pero dahil na-feel mo na nakaramdam ka ng unpleasant because of that goal na hindi mo na-achieve. And para ma-shift yung unpleasant na nangyari sa'yo, hindi mo na-achieve yung goal mo, is pumasok ka ng business. Which is, you are trying to venture out new things sa business dahil na hindi ka nag-succeed dun sa academics mo. It's literally substituting the first goal with things na magiging pleasant sa'yo. So, unpleasant yung hindi niya pag-achieve ng Latin honor, and papalitan niya yun ng something pleasant para lang ma-substitute yung bagay na hindi nangyari. Ano naman yung sublimation as type of defense mechanism? The person who use this type of defense mechanism is divert their negative aspiration to something positive upon fulfillment in the eyes of the society. Example nito, si Pedro, mahilig siya manood ng mga adult movies. Basta, yun yung movies na nakakita siya ng naked na babae. So, ang ginawa niya, dahil si Pedro ay isang sexually aggressive, papasok tayo sa defense mechanism na sublimation, nag-apply siya bilang lifeguard sa isang resort na maraming babae ang pumupunta. By that, di ba, pag alam naman natin na kapag lifeguard, lagi siyang standby nasaan ng pool. And doon, maraming nagsiswimming. And alam natin na sa resort, laging mga nakabikini, nakatupis. So, doon, sa situation na yon, pagiging sexually aggressive ni Pedro, which is hindi katanggap-tanggap sa society, is pinalitan niya, naging katanggap-tanggap nung nag-apply siya bilang lifeguard kasi hindi naman alam ng mga tao sa paligid niya na siya ay sexually aggressive because he is there sa resort bilang lifeguard. So basically, sa defense mechanism na ito is talagang kailangan mong i-cover up something negative in you and turns it into positive and also acceptable in the eyes of the society. Pero kung ikaw ay isang sexually aggressive pero kalat-kalat ka lang sa resort tapos bigla kang manghihipo dyan, diba? Tapos tititigan mo yung mga naka-bikini na babae. Mawi-weirdoan sa yung tao and also baka pwede ka pang demanda. Pero kung ikaw ay isang lifeguard tapos your mind, talagang sexually aggressive ka, talagang gusto mo yung nakakita ng mga naked na babae. Pero dahil isa kang lifeguard, nagagawa mo yung gusto mo, which is yung makakita ng mga naked na babae. Pero, acceptable yon kasi isa kang lifeguard. Pero kung naging malinaw yung mga defense mechanism na yun, kung ikaw isang criminology student, isang registered criminologist, and aspiring registered criminologist, pwede ka pong mag-comment dito para mas mapalalim pa ang ating mga pinag-usapan. So, see you in the next one. God bless.